Ang nararanasang tagtuyot ngayon sa Pilipinas, lalala pa ayon sa Pag-asa dahil sa malakas na El Nino. Pagdating ng Marso, halos buong Pilipinas na raw ang makararanas ng tagtuyot. May report si Maki Pulido. Sa Pasukin, Ilocos Norte, ramdam na ng mga magsasaka ang matinding kakulangan sa ulan. Ekta-ektaryang palayan ang natuyot na lang dahil hindi sapat ang tubig. Ang sitwasyong ito lalala pa dahil sa malakas na El Nino ayon sa Pag-asa. What is happening is that the ocean is warming. Ayan ang laki-laking portion ng Pacific na yan. Nitong buwan pa lang, 6 na probinsya na ang natuyot. Sa forecast nga ng Pag-asa, sa katapusan ng Oktubre, 20% ng bansa makararanas na ng dry spell o kaya'y drought. Ang sitwasyong ito lalala pa hanggat pumasok ang habagat sa Mayo 2016 pa. Sa Disyembre, higit sa kalahati o 69% ng bansa makararanas na ng matinding kakulangan ng ulan. Sa Marso 2016, halos buong Pilipinas na dahil 85% ang makararanas ng tagtuyot. Ngayon pa nga lang daw, 32,000 hectares na ng mga palayan sa buong bansa ang hindi matamnan. Talagang mas mababa ang ating rice production for this year as compared to the year before, no? So, and then we will expect worse kasi the El Nino will hit really during the cultivated, during the planting season for the wet season. Hindi lang rice production ang tatamaan dahil hindi madadagdagan ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila, mababawasan ang tubig sa gripo ng mga kabahayan. Ngayon pa lang may water service interruption na ang Maynilad at water pressure reduction naman ang Manila Water. Way below normal in October, below normal in November, at hanggang way below normal in April. Biro mo yun. Ang tagal. So alam natin ngayon maapektuhan na even our major reservoir. Mula noong 1950s, ito pa lang ang ika-4 na strong El Niñong mararanasan ng Pilipinas. Mas mahaba ito kaysa noong 1997 at posible pang maging mas malakas pa ito. Maki Pulido, GMA News.